Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin saglit. Ito hong ating number one senator sa eleksyon ng 2022, si Senator Robin Padilla. Aba, alam niyo naman matagal na ito talagang nagsusulong ng federalismo. At ang inyong abang lingkod ay kontra-federalismo. Now, syempre kukontrahin ko na naman po ito. Sabi niya dito mga kababayan, sa nangyayari sa ating bansa, sunod-sunod na iskandalo sa politika at walang humpay na hagupit ng kalamidad sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na po ang oras para isulong ang federalismo. What? Anong kinalaman ng mga kalamidad sa federalismo? Ibig pong sabihin ni Robin Padilla ay magiging mabilis po kasi ang pagtugon sa mga insidente, sa mga nasalanta kapag nasa ilalim na tayo ng federalismo. Sapagkat kung hati-hatiin tayo ang buong Pilipinas sa ilang babase sa rehiyon, for example, Region 1, itong mga taga Ilocanja. Saglit. Excuse me. Etong mga taga-Region 1, kunwari, nagkaroon sila ng isang LGU, isang parang estado sa ilalim ng isang federalismo. Ngayon, meron silang sariling chief executive and so on, in 3 branches of the government, plus meron pa tayong pinaka-federal. Ganon. Yung kanilang revenue, yung kita nila, kanila lang. Barya lang ang ipapadala nila sa national government. Kabaliktaran po naman sa kasalukuyan na yung kanilang revenue kuha ng national saka sila aambunan ng barya. Ganon. Ngayon, ang tanong lang dito, papaano naman yung mga rehiyon na hindi po mauunlad, na walang mga malalaki, mga sapat na resources, diyari na. Kawawa ang federal, o sabihin natin, federal unit na yan. 'Di ba? Dakop yang mga yan. So, paano yan? Tutulungan ng national government. Paano tutulong ang national government kung barya-barya lang ang kita nila? 'Di ba? Ang pera nila sapat lang pampasahod sa kanila, pang gala-gala, travel expenses, 'di ba? Bayad ng mga bills sa mga opisina nila. National ka nga pero hindi ka makagalaw dahil kapos ka. Kasi depende ka na lang sa binibigay nilang barya-barya. Isang problema yan. Ito pa, alam nyo naman po, ang lahing Pilipino, hindi naman po tayo matitino pag nakahawak ng kapangyarihan. Ang lahing Pilipino, pag nakahawak ng kapangyarihan, 80% abusado. So ano mangyayari dyan? Lalala, gaya ng sinasabi ng Vice President Sara Duterte, which I fully agree, na magpapalala lang yan ng gulo sa mga probinsya, yung mga nagaharing pamilya dyan, yung mga incumbent. Pag nag-federalismo tayo, magkakaroon yan ng sarili nilang armed forces, di ba? Di meron na silang instant na armies, hindi private armies, kung hindi yung state army talaga, or federal state armies. Sila yung alagaan. Di kawawa yung mga political opponents nila doon. Magpapasimula lang ang federalismo sa Pilipinas ng malaking kaguluhan. Dahil po sa ugali ng mga Pilipinong walang disiplina at sabik sa kapangyarihan, at pag nakahawak ng kapangyarihan, abusado. Diba? Ang anyo ng gobyerno po ay depende yan dapat sa kultura ng mamamayan. Depende yan dapat sa level of maturity ng kanilang awareness sa politika, sa kanilang paggugobyerno sa kanilang sarili. Hindi yung mga miyembro ng isang estado, ang laman ng utak, ayuda. Inang yan. Diba? Pagdating ng maghahalal, bahala si Batman sa amin. Bastang mahalaga, meron kaming mahita, bigyan kami ng konti. Ang dami naman nilang ninanakaw, maambunan man lang kami ng ayuda, okay na kami doon. Di ba? Yeah, that's reality. This is just a real talk.
Yan ang kultura ng mga Pilipino eh. Kaya hindi ho sa atin bagay ang federalismo. Dahil umiiral sa ating mga Pilipino ang fans club politics. O yung tinatawag na na dito political dynasty. Kaya naku, itong pamilyang ito lang ang makakapag-provide ng magandang serbisyo. Isang miyembro ng pamilya nagnanakaw na. Hindi pa niya kakastiguhin 'yon. Bakit? Kasi baka mapahiya kami. Kasi sinasamba namin yung pamilya na 'yan. Mapapahiya kami. Pikit mata na lang, total lahat naman magnanakaw. Gina-justify na. Mali po. 'Di ba? Kung gusto nating mag-federalismo, dapat 'di ba? Tayo mismo ang magsisulong ng papanagutin namin kayo. May accountability kayo. Oh. 'Di ba? Tapos hindi natin paiiralin ng political dynasty. Lumiit na nga yung ating teritoryo, nagsarili tayo, 'di ba? Pero hindi dapat magkaroon tayo ng sistemang mini monarchical system na merong hari-harian. Hindi pwedeng minamana na lamang yung mga posisyon sa gobyerno. Yung mga constituents mahihirap pa rin, 'di ba? Hindi man lalong naghihirap ang masama na natiling mahirap ang kanilang pamilya at mga inapo. Pero yung mga politiko, nako, 'di ba? Ipinagbubuntis pa lang, ipinaglilihi, may mansyon nang nakalaan. Patay tayo diyan. Tapos yung pamilya, politika lang ang kabuhayan. Tapos magkano lang yung sweldo. Tapos trilyonaryo. Ayop. Kaya hindi ho maganda kapag tayo nagfederalismo. 'Di ba? Wala ikagaganda, lalo sa Mindanao. Ay naku po, ikagugulo pa yan. Lalo na kung saan yung may mga umiiral na mga tribes. Tribong ganito, di ba? Nako, gulo lalo yan. Kailangan natin merong isang sistema na kung saan madali nating mapanagot ang taang leader, madali nating matanggal kapag hindi na po katiwa-tiwala. At mismong mga kasamahan nila, yun ang magtatanggal sa kanila. Kasi gusto nilang manatili sa kapangyarihan ang kanilang partido. Walang iba hong bagay sa atin dito na kailangan ng madaling pagdidisiplina kung di po, at saka yung gulo sa politika natin, madali huyang natutugunan ng sistemang parlamentaryo. Yung mga politiko magkagulo sila, hindi tayo maapektuhan kasi fixed yung mga cabinet secretaries na nagtatrabaho para sa mga proyekto sa taong bayan. Mga public works, infrastructures, lahat. Hospital, health sectors, lahat yan. Sa financial. Yung mga politiko nagkakagulo. Magpapalit ng prime minister. Hindi tayo mag-i-eleksyon. Sila-sila lang ang magpapalit. Ang ini-elect pa palaging prime minister kung sino yung pinaka-talagang proven when it comes to leadership skills. A person of good standing in the community, ika nga. Yung leader ng partido nila. However, pag nabulok itong leader ng partido nila nang maging prime minister or nakita niya na itong political party to lang palang kaya kong pangasiwaan. Hindi ang interes ng multi-party at ang interes na ng kapakanan ng buong bayan. Then, madali siyang mag-resign. Madaling palitan, walang eleksyon, walang gastos. Isa lang ang eleksyon, yung nakatakda para maghalal ng mga bagong miyembro ng parlamento. Di ba napakaganda nun? Hindi katulad ngayon, may magrarally, BBM resign, BBM resign. Meron pupunta sa kanto, magno-novena. Mama Mary, papapayin mo si BBM. Di ba? Kanya yung mga religious leaders makikigulo. Kasi may pinoprotektahan. Pagka sa parliamentary po, walang ganon. Diba? Kaya mas mainam parliamentary system. And again, yung mga bansang mauunlad sa buong mundo, karamihan po sa kanila, parang 98%, hindi po federalismo. Ang umiiral sa kanilang sistema ay parliamentary system. Diba?
Opo, naniniwala naman po kung naiintindihan niya ni Robin Padilla. Kasi nga po, nadinig niya po yan kay Tatay Digong na nagsusulong nung kampanya noong 2016. Federalismo. Pero, mababaw lang. Ang naiintindihan ni Robin, yung basic idea lang ng federalismo na yung resources ng isang rehiyon kanya na lang. 'Di ba? Sistemang makasarili. Maganda naman sana ang sistema ng presidential Republican kung matitino ang mamamayan at ang mga politiko. Kung matino ang mamamayan, matino politiko. 'Di ba? Ay kaso hindi po kasi tayo ganun di doon tayo sa madaling magpalit ng leader na hindi tayo naaapektuhan. Yung sistema na gusto ninyong maging majority sa parlamento, gusto niyo yung partido niyo yung lagi naming ibinoboto, kailangan yung mag-perform well. Diba? Kung meron kayong corrupt na kasamahan, ayaw niyong kayo madadamay. Kung ang kasamahan niyo yung pa yung Prime Minister, tatanggalin niyo. Kasi gusto niyo wag kayong maapektuhan ng ginagawa niya. Ganun po yung kaganda. Diba? Sa mga umiiral, yung mga talamakang political dynasty, iyan po talaga ang pasadong-pasado na gugustuhin nila ang federalismo. Pabor sa kanila Nandyan na. Buong pamilya, pati kabit, kabilang sa gobyerno nila. Kamag-anak incorporated. Yung federal government na yung federal unit na yan. Diba? Okay. So, iwan na, sabi ni Sir Carlos, dangerous knowing. Noong araw, parliamentary system na tayo saglit lang panahon ni Marcos. Prime Minister niya si Verata. That's correct. Pero actually po, eto trivia na naman. Alam niyo ho ba na there was a time nagkaroon tayo ng iisang tao lamang, siya na ang presidente, tapos siya pa rin yung pinaka-prime minister. Wala hong iba kung hindi siya mismo si Apo Lakay. That was during the transition of parliamentary presidential system. And then after nung term niyang yun natapos, nagkaroon ng eleksyon ang parlamento. Siya na, siyempre, presidente siya, walang pakialam sa kanya ang members of the parliament. Ang pakialam lang nila, yung another side of Marcos Sr., which is the Prime Minister Marcos. Natapos ang termino ni Prime Minister Marcos na nasa ilalim lang naman ng transition period, then saka sila nagkaroon ng Cesar Verata na Prime Minister. Di ba? Galing Okay, so alisin na nga natin to. Ito, pang last. Ginanahan ako sa tanong ni kanina, kaya tuloy na diretso ko na yung topic. Yeah, that's the Parliament, National Assembly. Ang tawag sa kanila hindi member of the Parliament, hindi MP. Ang tawag sa kanila, Assemblyman. Yeah? Naalala ko noon yan, nangangampanya dito